Hindi na nila magamit ang pulis. Hindi na nila magamit ang pulis sa mga kademonyohan nila. Why? Kasi si Nartatis, matinong tao man yan. Hindi naman yan katulad ni Torre na putang inang yan, puros burak yung utak. Yung utak ni Torre, puro kalyo. Gunggong na tao. O, kumbaga, ano lang yan eh. Nung pinanganak niya, akala tae. O, tao pala. O, ganyan kaulol yan. O, kaya hindi nila kayang gawin yan sa PNP. At itong DILG, kahit papaano, itong DILG, malambot. Medyo malambot din naman kasi yung leader. Kaya, ng DILG, kaya gusto nang palitan Trillanes. Oy, John Vic Rimulya, delikado ka. Tinatrabaho ka ni Trillanes. Pag tinatrabaho ka ni Trillanes, nako po, pag nawala ka dyan sa posisyon, nagano ka pa naman, nag-resign ka pa naman bilang gobernador. Tapos gagawin ka lang parang si Torin, gagawin ka lang basahan at mukhang aso. Sa bagay si Torin, mukha siyang aso, ikaw pogi ka naman. Okay lang si Torin gawing janitor kasi mukha naman janitor fish talaga yan. Alam mo yung ginagawang patis? Yung ginagawang patis, mga kalahi ni General Torre yun. Oo, yung mga ginagawang patis, yung mga lumilinis ng mga ng mga ilog na marurumi katulad ng Marikina. Oo, mga Pasig River. Ayan, mga kamag-anak ni Torre yan, mga janitor fish. Yan yung mga ginagawang patis, kayo kayo magpapatis. Pag nagpatis kayo, putsang na parang dinilaan nyo na yung batok ni Torre. Oh, ganun ang sitwasyon natin ngayon, NBI. Kaya nga ako nanghihinayang ako dito sa NBI, ang taas talaga ng Ang taas talaga ng tingin ko sa NBI, taas ngayon na nagagamit sila. Sabi nga ni Sir Jack, grabe mga Duterte talaga yung mga tao doon, taas maayos sila. Nung nag-serve nga ang NBI ng warrant sa akin, nag-picture pa kami, nagkatuwaan pa kami. O kaya iba yung nakikita natin ngayon. Nakadepende talaga sa leader yan eh. O parang si Bongbong Marcos din, di ba nung panahon ni Pangulong Duterte, maayos naman yung Pilipinas, maayos yung takbo, matitino yung mga tao, matitino yung law enforcement, matitino yung mga ahensya. Kita mo, abnormal yung presidente. Oo, yung presidente, luto-luto yung utak eh. Sabi ko nga sa inyo, yung presidente natin, baka parang baka parang sisig na sunog na yung utak niyan. So, parang tinapa na. O kasi kapag singhot ka daw ng masamang espiritu, yung utak mo parang nagiging tinapa yan eh, hindi ba? Yung mga smoked fish, smoked salmon, smoked meat. O yung utak niyan, pagka kinain mo, lasang tinapa sa palengke. Luto sa tuyot na. Luto sa usok. Sabi nung kapatid niya, bata pa daw, nagsusuyop na yan. Bata pa lang daw hanggang ngayon imagine mo, sabi ni Jaime, hanggang ngayon yata nagsusuyop pa yan. So siyempre, sagad-sagad din sa gamot yan. Napapabalitang may may sakit na matindi yan. Kaya hindi mo na napagkikita. Akala mo si Claire Castro na yung presidente eh. Ganyan si presidente, ganyan kabulbul ang utak niyan. Kaya kita mo nangyayari sa bayang Pilipinas. Tingnan mo yung mga ahensya ng gobyerno, walang mga direksyon. Bakit ko sabi walang direksyon? Sabi ni Inday Sara yun. Simula nung ginawa siyang Department of DPWH, hindi pala. Department of Education Secretary, hindi na daw sila miniting. Kanya-kanya na daw. Kaya walang direksyon yung mga ahensya ng gobyerno. Kaya kanya-kanya ng kilos kasi walang direksyon mula sa presidente. Tapos yung presidente sa sobrang bobo niya, kahit na yung kulay ng hawak mo, kulay puti, sasabihin mo sa kanya itim, maniniwala siya, ganun siya katanga. Ganun ka baog ang utak niya. Puta, sana nga hindi na dumami lahi niyan eh. Kita mo yung mga anak, parang mga sintu-sinturin. Mga laging nakanganga. Taragis yan. Ganyan ang mga nangyayari sa bayan ngayon. Binababoy ang Senado. Dati naman hindi nangyayari yan sa Senado. Dati sagrado ang Senado. Dati kinakatakutan ng Senado. Pero ngayon binababoy-baboy yung Senado. At ang dami pang mga naririnig ng mga bali-balita na parang kasi makikita mo rin naman si Matibag, di ba, pinagtatanggol ni Tito Soto. Yun daw contempt sa mga tao ng NBI pinapabawi ni Tito Soto. Wala naman daw kapangyarihang ganun ang Senado kasi wala naman daw sila sa in aid of legislation. Bobo din eh. Kaya nga sabi ni Cayetano, meron tayong contempt powers. Kung halimbawa, meron dito, habang nagsisession tayo ngayon, di naman tayo in aid of legislation. Habang nasa plenary tayo, may mura ng mura dyan. Tapos, syempre, may kapangyarihan tayo na ipalabasin yan. Bumalik. Tapos, pagbalik, may dalang bato. Pinagbababato tayo rito. Hindi natin pwedeng kulong? May contempt powers tayo. Pwede natin ikulong yan kasi binababoy niya yung lugar natin. So, ganun din yung nangyari dito sa NBI. They are not invited. Sa bagay, inimbita nga pala sila ni Tito Soto. Ni Tito Soto na tumandang paurong. Si Tito Soto na putang inang yan, ewan ko, mahilig sa Pepsi. Yung presidente mahilig sa Coke. Itong Senate President dati mahilig naman sa Pepsi. Diyos ko day. So maraming mga sabi-sabi, maraming mga may mga ebidensya pa nga eh.
May mga picture pa nga yata na inanyanyahan niya pa ito sa kanyang opisina kasi alam ni Tito Soto na kahit hindi sabihin sa kanya, matanda na yan, putang ina yan, magulang na yan. Alam niya na darating talaga si Senator Bato de la Rosa. Darating talaga si Senator Bato de la Rosa diyan sa Senado dahil nga alam niya na may kudita weeks na 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 nagkakaroon ng kudita Actually 14 nga daw, 14 nga daw yung hawak ni Cayetano, nakuha nila yung isa Oh, so alam niya na yan kaya nga alam na din niya na nung araw na yon magkakaroon ng plenaryo at alam niya na magkakaroon ng itatry na gawing bakante lahat ng mga komite sa Senado. Ayun. Pinatawag niya na kagad yung NBI para hindi makaboto si Senator Bato de la Rosa. Yun lang naman yun. Imposible naman hindi alam ni Tito Soto na darating si Bato. Ilang araw na merong hearing at session diyan sa Senado. May NBI ba nandiyan dyan? Sakto nung araw na yun nandoon. So, ibig sabihin nung araw na yun ang nakakaalam lang na darating si Senator Bato, si Cayetano lang. So si Cayetano sinumbong siya sa NBI, ganun ba yun? Isipin mo naman isipin mo. Ang tagal-tagal na hinihingi yung ICC warrant of arrest. Kasi November 2025 pa, mayroon ng ICC warrant of arrest kay Senator Bato de la Rosa, nakarating sa kanya yun, kaya nga nagtago na siya sa 6 hanggang 7 buwan. So nung araw na yun mismong yung araw na yun, doon sila nag-issue ng warrant, doon nila pinaalam sa Senado na may ICC warrant. Coincidental yun? Kasi nga alam ni Tito Soto na magkakaroon ng botohan at magkakaroon ng agawan ng kapangyarihan dyan sa Senado. Kaya pinatawag niya yung mga yan, nakipag-coordinate siya sa mga yan, para gamitin niya at hindi makaboto si Senator Bato de la Rosa, nakaboto. Magaling si Senator Bato Ang bali-balita nga daw, nung bumaba daw yan dyan sa nung bumaba daw siya dyan sa sasakyan ni Alan Peter Cayetano yung may nakita daw siya na 3 nakaitim. Yung 3 daw na nakaitim na yun, hindi rin ine-expect na darating siya dun. Nagkabulagaan daw sila. Tapos kakamayan pa nga daw sana niya casual lang daw siya na naglalakad sa sa premise, sa gate ng Senado. Kasi sabi ko nga, kung halimbawa man si Senator Bato itatakas talaga nila paloob, paglabas niya ng van, tumakbo na yan. O kaya doon nila idadaan niya sa basement, sa hagdanan nila papadaanin niya sa fire exit. Hindi ba? Pero dumaan siya sa mismong pinto Nung pagdaan niya sa pinto at sinabi sa kanya na nagulat daw yung nagulat daw yung mga NBI at sinabi na, Senator, NBI po kami. Nung narinig daw ni Bato yung NBI, niya na, tinulak niya na, tapos tumakbo na siya. Kasi alam niya na aarestuhin siya. Importante sa kanya makapasok sa loob ng Senado kasi pag nasa loob ka ng Senado, hindi ka na dapat pwedeng arestuhin Lalong-lalo na wala ka namang kaso dito sa Pilipinas. So ganoon na nangyari. So nagkadapa-dapa siya, kakatakbo. So what? 64 years old na yan. Tanginang yan. Kung paatras yan tumakbo, ipapadrug test ko yan si Bato. Pero ang tindi Bato, tas matibag, putsang ina, di matibag, tapos Bato, ang tindi talaga. So ganyan yung mga nangyari dyan. And then, nagkaroon na ng standoff, nagkaroon ng palitan ng liderato, tas nagkaroon pa ng ganyan, nangyaring putukan dyan sa loob. Diyos ko naman. At sinasabi pa yung putukan sa loob, kagagawan daw yan ni Alan Peter Cayetano, walang iya malaki budget Kung totoo yan, tsaka kung totoong gawa-gawa lang yan, o staged, katulad ng sinasabi nila, anong tawag mo sa NBI? Kung staged yan, kasama yung NBI sa casting, ganon? O production team sila, ganon? Kasi kung staged yan, di sana walang pumutok na NBI, di sana paputok lang sila kunyari, itong isang side lang pumutok yung kabila So ibig sabihin, nag-enkwentro talaga sila. So kung nag-enkwentro sila, paano magiging staged yan? Kung staged yan, nag-enkwentro yung OSA at saka yung NBI, ano ibig sabihin nun? O kung nag-enkwentro yung dalawa na yan, di ibig sabihin, putsangin nang yan, kasama sila sa sa mga gumanap dito sa yung sabi nilang staged. Bobo Bobobo talaga ng mga bobobo talaga ng mga nag-analyze sa kabila. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palapakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot para sa bayan.
sa'yo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap